It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 137th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Noel E. Rosal with the help and assistance of the Albay Provincial Information Office headed by Sir Marte Gonzalez and his staff. With us here in the studio is his our technical assistant and Ledipo staff, and of course our guest for today. And naka-violet po ako ngayon in support of the Women's Month celebration. And ito po ang lagi namin ginagawa sa aming programa. Nag-iimbita po kami ng mga business owners para makausap po natin. Ang goal po namin ay ma-inspire and ma-motivate po kayong lahat na magbukas na rin ng inyong mga sariling negosyo, and sana sa aming pag-uusap ay mapulot kayong aral, and sana meron kayong mga bakuhang idea sa ating guest. And gusto po sana rin namin napatunayan that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and that we can also be the most preferred investment area not only here in the Bicol region pero sana sa buong Pilipinas na din. Ang platform na ginagamit natin ay Facebook, so makikita tayo kahit saan. So we'll speak in Tagalog po para mas maraming makaintindi. Pero bago ko po ipakilala sa inyo ang aming special guest for today, gusto lamang namin na malaman ninyo kung ano ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office. Ano bang aming mission and vision? So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back sa mga kabubukas pa lang po ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po ulit sa inyong lahat. Today is March 4, 2026 and we are live here on air sa Albay PIO Net TV. And as promised, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Siya po ay walang iba kundi si Attorney William B. Belayo, may-ari po ng Balay sa Udan Business Park or Belayo Property Leasing. So good morning and welcome to the program, Attorney. Po. Good morning po, Ma'am Jamie, and good morning po sa lahat ng naandito sa ating studio, tsaka sa lahat po ng nanonood ng Ledipo Business Hour. Ayan. So, magandang morning. Kasama po ni Sir dito sa studio ni Attorney ang kanyang anak po na si Ma'am Lara Eloisa Belayo na na-interview na rin po natin dito ng nakaraan dahil sila po din ang nagmamanage ng may-ari ng Sakuya Villa. Ayan. So, gusto kong malaman ngayon sa kanilang ama kung tatanungin kita, Sir, paano mo napagaling din sa pag-handle ng negosyo yung iyong dalawang anak? Ano po? Sabihin na natin na ito pong Balay sa Udan,
Business Park, Belayo Property Leasing ay located po dyan sa Tabaco City. So sir, Balay Saudan Business Park, tell us about it po. Bakit ito ang napili ninyong name ng inyong business? Yes, ma'am. Kami po kasi syempre, ang apelyido namin is Balayo. Opo. And nauna, iniisip namin ang gamiting pangalan is Balayo whatever. Balayo Commercial Park or something like that. Kaya lang, masyadong madaming syllables. So ginawa na lang po namin na Balay. Sinorten. Sinorten. And then sa Udan, to denote na commercial spaces. So it's not really market or it's more of yung vehicle version po ng commercial spaces. I see. So Okay. yun po. Although yung nung una, nag-cause po siya ng kaunting hindi pagkakaunawaan kasi akala nung iba Palengke. public market Public or market. palengke. But Kasi then nga again, dun sa word na Saudan, yes po. which means in Bicol po, palengke. Yes po. Ayan. So, since yung pangalan ng business Balay Saudan, inisip ng marami na palengke. Oo. So, from Belayo to Balay, which means in Bicol naman po, house. Yes, actually, Ayun. napakaganda po ng parang House of Commerce. Pag in House English of po. Commerce. Ayan. Ayan po. So, ano po ang makikita dito sa inyong business park? So basically po, ang pinaka-concept namin is to develop our property. So may property po kasi yung parents ko na 1.7 more or less hectares. Malaki. Nasa poblasyon po ng Tabaco City. Opo. And doon po ako pinanganak, doon po ako lumaki. So medyo tumatanda na rin po yung parents ko. Matagal na nila pong pangarap na i-develop and improve yung lupa na yon. And sabi nga namin magkakapatid, it's about time na i-develop siya. So nag-set aside po kami ng 7,000 square meters and yung 9,975 square meters po, dinevelop namin into a commercial area. Okay. So yung commercial area na po yun, nung una talagang gusto lang namin pagandahin. Lagyan lang ng mga decorations, ng mga ilaw, mga ganon, mga sites, pagpasyalan. Kaya lang, eventually, na-realize namin na kung ganun lang po ang gagawin namin, basically, pasyalan lang siya, parang hindi siya mag-stimulate ng economic growth sa ating lugar. So parang magiging na naman siyang, kumbaga, meron ng plaza eh. Opo. Magiging another plaza in the, which is ayaw naman namin kompetensyahin yung syudad. So what we did is, naisipan po namin maglagay ng mga stalls. Like what we see on the screen, yan na po ba ngayon yung inyong... actually, yan po yung birthday party po ng ating city mayor. Doon po ginanap sa Yes, inyong Diyan po ginanap. property. Ang lawak, ang laki. Ay, malaki po talaga And yan. sementado na po pala siya. May mga part po na sementado na. And yan po nakikita nyo, yan yung mga stalls na nilalagay natin. Hindi pa po, kumbaga wala pang naka-occupy ng Opo. mga renters, mga lessees. Pero ang sa amin po kasi, mapili po kami pagdating sa mag-occupy. Ano po yung mga hinihingi niyong requirements sa mga gustong mag-put up ng business dyan sa inyong area? So basically, ang isa po sa pinaka namin is we have this concept na dapat siya, parang one-stop shop. So pag pumunta ka po doon sa Balay Saudan, you can get everything. Lahat na naando na. So yun yung concept namin. So hindi po pwedeng puro Wala ka restaurant. nang hanapin. Opo. So hindi pwedeng puro restaurant or puro tindahan Opo. or puro halimbawa meat shops or groceries or So lahat na ng industries gusto nyo makita na Yes po po. dito. See. So ang gusto kasi namin ibigay sa mga taga doon sa amin, sa lugar namin is magkaroon sila ng convenience pagdating sa kanilang shopping needs and pagdating doon sa mga kailangan nilang bilhin. Kasi right now po, kung makikita mo po sa Tabaco City, marami naman pong tindahan doon. Pero pag bibili ka, halimbawa, you are blessed, meron ng kotse, pero pagpunta mo doon sa sentro, walang parking. Wala nang parking. Kaya nga tawag sa amin Siksikan na. kuminsan,
Tabaco, no parking city. Wow. So, Dahil sabi wala ko, pagparkan. hindi. Isa pa pala yun sa challenge Oo. doon sa inyo. So what we did is, naglagay kami ng napakadaming parking slots. Ayun. Basically, And how far away is this po sa pinaka-sentro ng Tabaco? mga 300 meters away lang po. Ay, malapit lang. Yes po. Okay. In fact, nandun kami in the same barangay kung nasaan po yung City Hall. I see. So, sobrang lapit nga. And it's Mm-mm. along the road po. Along the road lang po siya. Ay, galing naman. So, napakalapit lang po talaga siya. So, kung gusto nyo ng kakaibang experience ng pagsa-shop, kasi pumunta sa mall na walang parking, like you said, minsan Oo. na mahirap kumuha ng parking, pwedeng itry itong Balay sa Udana. Open space lang, Yes po. open area, and tinatry ni Sir na maging one-stop shop. Lahat ng kailangan, nandun na. For example po, sabi ni Ma'am Ellen Loteria, good morning and happy viewing. Ayan, shout out po sa inyo, ma'am. Sabi nyo nga, sir, may mga standards or qualification ng isang business owner para makapag-put up ng negosyo doon sa inyong business park. Ano-ano po yung requirements para ngayon palang mag-ready na po sila? Kasi mukhang one of these days ay lalaki itong inyong business o baka nga marami nang nakakaalam, mas marami pa makaalam, mahirapan na silang kumuha ng space. So ngayon pa lang, yung mga interested na mga business owners, makapaghanda na sila. Ano po yung requirements ninyo? Yes po. Actually, hindi naman po kami ganun kapili eh. Pero ang pinaka-importante po sa amin is yung dapat nag-share ng parehong vision namin. Which And then, is? Which is, yun nga po, makapag-provide tayo ng high quality na service at a low price. At the low And then price. when we say that we are serious, seryoso po kami. Gusto Opo. namin ng quality talaga na service. And then we try as much as possible na maging siyang mura and competitive. Opo. Ayaw po namin ng kasamahan namin dyan, ng mga kasamahan na pupunta doon at kumbaga panandalian lang, kikita ng malaki, and then dahil hindi quality yung service nila, mawawala lang. So And they we will be want- carrying your name din kasi. Yes Because po. they will be a part of your business park. So, hindi naman lahat ng tao sabihin, pupunta ako sa ganung negosyo. Hindi. Sabihin nila, pupunta ako ng Balay sa Udan na kayo yung kilalang may-ari po Yes, po. noon. So, tama nga naman na salain nyo ng maigi yung mga magbibenta doon. So, Yes, po. quality, low price. Ayan. Gusto din po namin yung may staying power. Yung pag-rent sa amin, hindi lang yung mga isang taon lang, 2 taon. Long term, Yes, long kumbaga. term. Ang sinasign po lagi namin na contract is 10 years. 10 years. 10 years. So, Kasi medyo... seryoso sila dapat. Seryoso And dapat. paparindigan nila yung negosyo nila kasi Opo. 10 years dapat. Oo. Minimum. Basically, maximum po. yun. Maximum of 10 years. Pero more or less 10 years. Mm-mm. Yung may importante po kasi yung 10 years sa amin. Kasi after 10 years, ang gusto namin gawin is to upgrade everything. Kung ngayon, kung makikita nyo po, puro outdoors yan. Opo. In 10 years time, ang vision po namin is gawin yan na mall. Hmm. So kung ngayon, para siyang strip malls, kung sa LA po baga, Opo. pag naglakad, hindi pa ako nakapuntang LA, pero Nakita natin sa mga videos. pictures na. Oo. Di ba, yung mga malls doon, parang mga row stores lang. Na Ngayon, tabi-tabi tinatawag na nilang iba-ibang strip malls. binibenta. Opo. So parang strip malls din po yung lalabas niya. Pero grabe, ang ganda ng CR. Ay, syempre. Napakasosyal. Ay, syempre. Diba? Buti nga, Importante yan. Na Buti nga po merong hindi ko na restroom. aircon eh. Kasi aircon dapat yan eh. Wow! Napakasosyal ng restroom. Parang nasa hotel. Ayan. So, ganito po muna, no? Open air. And then, parang mga, hindi nga tent ang nakikita ko. Parang mga, bakal na Ay, yan po right now, matitibay. that's a tent. Tent. Pero movable tent po yan. Yan yung ginagamit namin kung saan-saan. Kaya kung nililipat-lipat namin. Kung saan Movable kailangan. tent. Pero parang Movable. napaka-sturdy, Ay, yes, napakalaki po. napakalaki at mukhang matibay siya na hindi basta-basta tent lang. Ayan. Apo. So, ngayon po, ilan ang nag-occupy na mga businesses doon sa inyong Actually, property? right now, we have 8 pa lang po. 8 pa lang Oo. ngayon? Pero madami po tayo na Inquiries na? Yeah. Mhm. Actually, kung sa inquiries lang po, may 200. Wow! Pero yun nga, sinasala nyo po, ano? Noong una kasi, ang pumunta sa amin, magtitinda ng yung mga pagkain. Isipin mo po yung coffee, siguro coffee pa lang 30 na.
Hindi, pero kahit isa wala kaming kinuha. Kasi wala hindi sila aabot po doon sa kailangan namin. Gusto nyo talaga mura, na affordable sa lahat yung mga magbibenta. Plus yung kaya po nilang kaya nilang mag-survive. Ang gusto lang nila parang lalagay sila lang ng parang mga tawag nan yung parang cart lang. Tapos magtitinda ng 2 weeks or 1 month as alis na. I see. Hindi pwede sa amin yung gano'n. At talagang long term ang Opo. gusto ninyo. I see. So kasi po pag nakita mo po yung mga place ay yung mga stalls na ginagawa namin, actually yung lessees, yung renters, pag sinabi sa amin ang gusto namin aircon, then gagawin namin aircon. So imagine mo po, then it's our cost. Malaki din. Opo, yung puhunan. Kami po ang gagawa nun. Kami ang gagastos nun. So kung aalis din lang naman, naku sayang. Oo nga po. Hindi po pwede yung mga 1 month lang or 6 months lang. Kahit 6 months lang, hindi namin mababawi yung cost namin sa paggawa ng stalls. And then naka-ano po yun, naka-specify doon sa mismong kailangan niya. So halimbawa, sinabi niya, kailangan ko dito ng lababo. Kailangan ko doon ng tailor fit sa pangangailangan nila. Tailor fit, yes po. Opo. Tailor fit po siya. Ayun, oo nga. And then we spend for it. Yes. Talagang malaki din ang capital dito kasi kung kailangan nila ng lababo, area kung saan maghuhugas sa mga plato, mga pinggan, ganun, gagawin nyo po for them. So, Yes. dapat lang naman na long term para makabawi si sir sa expenses. So, napakaswerte nyo na may ganito kayo kalaking property and meron po kayong puhunan para i-develop ito. Yung puhunan po ba, sir, syempre, nakikinikita ko, malaki talaga ang puhunan dito. Ito po ba ay niloan o inipon muna natin bago natin ginawa itong ganitong business? Kami naman po is a business family naman po kami ng matagal na. Opo. Parents ko po, 88 years old na si Papa, 85 years old si Mama. Nagnegosyo for more than 60 years. Ganyan. So may mga ipon naman po. Basically, it's their property and sila naman po nagko-contribute naman sa pag-develop. And kami naman po magkakapatid, nagko-contribute naman sa abot ng makakaya. Kaya nga po, hindi po kami nag-utang sa bangko. Ayaw namin magkaroon ng ganung utang. Kaya ganyan lang po yung kaya namin i-develop, hindi pa talaga yung dahan-dahan. I see. So, si sir yung tipo na ayaw ng stress sa mga bayarin monthly kapag ikaw ay may loan, mas gusto nyo yung walang masyadong iniisip na gano'n pero unti-unti ang pag-develop doon sa property. Kanya-kanya kasi ng diskarte ang mga business owners, So meron siguro ako pag magbubukas ulit ako ng business, ganun din ako. Ayoko kasi ng pressure ng yung mga bayarin. Yes, yung pinoproblema ko. Pero sa iba it works po sa kanila kasi dahil may bayarin, talagang mas nagpupursige sila. Pero iba-iba nga tayo. Yes, ma'am. Although ako ma'am, sa totoo lang, hindi ako takot mangutang kasi alam mo naman na babayaran ko pag inutang ko. More on yung parents ko po yung ayaw na. Kasi nga si Papa 88, si Mama 85. So kung uutang po, and remember, property nila yan. Opo. And actually, may age limit din the only reason po na ako yung business owner kasi hindi na sila pwede. Si Mama, si Papa hindi na pwede maging business owner. Gusto na nila mag-retire. I see. Pero kanila talaga, practically, pag tinignan mo po, kanila po talaga yung negosyo. I see. Okay. So, sinusunod pa rin namin kung ano yung gusto ni Mama and ni Papa. Huwag mag-utang kasi pag nag-utang hindi namin nabayaran, baka ma-elite or marimata yung property. Opo, nakatakot din. And it's not a risk that we want to take. So, tulong-tulong kayo, sir. Family business ito, kumbaga. Yes po. I yes see. Po. Okay. Eh, tsaka tipid na tipid po talaga kami niyan dyan kasi ako po abogado, CPA din. So yung trabaho ko dyan libre na. Yung kapatid kong isa engineer. Yun, yung construction naman. Construction. Yung trabaho dyan libre na. Opo. Although sana sildohan din kami. Opo. Pero sabi sir ng mga ibang na-interview ko dito, sa negosyo daw nila, they consider themselves as an employee. So yung parang monthly kailangan makuha, dinideduct daw po yun sa parang income. Ayan, para employee daw ang pag-treat nila sarili. So, yung gastos din nila, limited lang dun sa income nila.
Parang may ganun akong mga na-interview po dito. Actually, it's a good principle po. Kaya lang, pag ginawa namin yan, baka ma-stress si mama. Oo nga naman. Para naman Iwasan hindi natin ma-stress. ma-stress kasi may edad na po. Ayan. So, sino po ang nag-conceptualize talaga nitong ganitong business? Saan po nag-umpisa yung idea? Basically, it's a long discussion po ng family. For like more than 20 years, yan na yung pinag-uusapan namin. Ano gagawin natin dito sa lupa? Paano natin ito i-develop? Saan, di ba? And since ang usapan lagi is huwag magbebenta ng lupa, then the only thing na po pwede namin gawin is to develop and to make it earn income through leasing. Yeah. Kasi kung kami po magdinegosyo doon mismo, napakalaki naman ng lupa for us to use it sa aming sariling negosyo. Di naman po namin kailangan ng napakalaking mga lupa para sa negosyo namin. I see. So, Okay. kaya po naging leasing. Ngayon, nung napag-usapan, ipaparent natin sino ang magandang lessees, sino ang gusto natin. Kung ilalagay naman po namin dyan residential, parang napaka-commercial yung property, tapos ginawa mo lang residential. It's a waste of opportunity. So that's why po, naisipan po namin, nagkagamin talagang commercial siya. Ayun. Pero, marami tayo, sir, na mga kagaya ninyo na malalaki ang lupa ngayon na nakatiwangwang lang pero ayaw din naman nilang ibenta. So, feeling ko magkakaroon sila ng idea dito sa ating pag-uusap na bakit mag-antay pa kung kailan i-develop nyo na yung property kung meron din namang source kagaya po ninyo. So, sir, sabi nyo nga, ayaw nyong gawing residential kasi mas parang maraming requirements din po yun, and then since it's a commercial property. So, ikaw ba, sir, talaga yung nag-isip ng business plan, how it will work, paano po ninyo yun kayo nakapag-come? Basically, it's magkakapatid po talaga. And of course, with the guidance si mama. So, mag-uusap-usap po yung magkakapatid. Kukonsulta namin kay mama and kay papa. Pag nagsabi sila na, ayan, okay yan, then that's the time. So, ako po, sa totoo lang, as a business owner, I'm just parang kailangan lang kasi merong kukuha ng business name. Ng mga names, kaya sa akin permits and all. Okay. Pero the property is really 100% owned by my parents. Parents pa rin po. Ayan. And family business, tulong-tulong ang lahat. So it's really a family decision pagdating po dun sa kung anong gagawin. And sino na po yung pinaka-manager? Nagmamanage, nag-oversee ng lahat-lahat? Right now po, ang nagmamanage po talaga yung isa kong anak. And si Lala po, kasama ko ngayon. Siya yung naghahawak ng finances. And yung nagmamanage po ng day-to-day, yung another daughter ko po, si Alisa. Yan. Sila din yung nagmamanage sa Kuya Villa. Natin sila, dahil sila yung nagmamanage and nagpapatakbo ngayon ng sa Kuya Villa na na-interview na rin po natin dito dati. So, ang sisipag ng mga anak nyo, ganun talaga siguro yung mga dugo ng mga bagong generation ngayon, parang very passionate sila lalo sa pagninegosyo. And kayo po, na-influence kayo ng parents nyo. Yes, and I can see na kayo din po, in-influence nyo din po yung anak ninyo. Kaya Exactly. sila ay mga negosyante din ngayon. Gaano po, pero may mga parents din ako na-interview dito na sayang din kasi yung mga businesses nila, generations na rin ang dumaan. Pero yung mga anak nila, ayaw mag-handle ng business at nakakapanghinayang. So kayo, sir, paano nyo po in-influence yung mga anak nyo? And at the same time, kayo din po, paano kayo na-influence ang parents niyo to run a business? Sa amin po talaga, kumbaga by example lang po talaga yung sa mga parents ko. Kasi nakikita namin sa kanila, may freedom sila. Kung Sa oras sila time. magtatrabaho, o anong trabaho gusto nilang gawin. Kung, di ba, walang nag-uutos sa kanila. Sariling kumbaga, sariling kusa. So although hindi ko naman nakita kasi yung parents ko na ever na naging tamad or walang ginagawa. In fact, yun nga yata yung sakit nila Every time lahat na lang ng oras may ginagawa. Kahit ako Nakakapagpalakas po. daw po kasi yun, May sir. ginagawa. Yung Oo. laging may ginagawa, mas lumalakas sila doon. And ano po yung mga businesses nila dati? Meron po dating shipping lines, merong lumber, merong quarry, and medyo
madami-dami pa po. Ayun. Kung ano-ano na lang. Kaya marami na rin napundar na properties. Yun ang maganda kapag ikaw ay negosyante. Hindi limited yung iyong income. Unlimited income. Kumbaga, depende sa sipag mo, di ba sir? And paano mo naman ito na ipasa sa inyong mga anak na ngayon ay masigasig na mga batang negosyante? Sila naman kasi ma'am, gustong laging nag-a-upload. Kung magtatrabaho po sila sa ibang mga opisina, paano sila magpapaalam? Oo nga. Samantala kung sa akin, madali sila magpaalam na daddy mag-a-upload ako. Ayun. Oo nga, ang hirap. Pag nasa, lalo kalba, Diba? government, ang hirap-hirap magpapaalam. yung time na mawawala ka sa opisina, paano mo magagawa yun? Magpapaalam ka sa Tama. boss. Lalo kung may mga Yung tao ka panggastos pang pa. hinahandle. Yes. Oo. Yun nga. So, yun ang maganda sa isang negosyante. Hawak mo oras mo, you can do whatever you want while managing your own business. Sir, kung meron ka mang natutunan sa parents mo, pagdating sa pagnenegosyo, na pwede nating i-share sa ating audience, ano po yung mga yun? Basically po yung yung dapat talaga once inisip mong gawin yan, follow through and kahit gaano kahirap, unless imposible na, no? Or unless talagang wala nang panalo, kahit gaano kahirap yung pinagdadaan na hirap, you just bear it and endure. Kasi darating yung araw na si-certain din. Gaganda din naman yung negosyo. So, parang sabihin natin, sa una talaga, mahirap. Pero, Opo. magpursige ka lang and, Opo. focus ka goal. Tama po ba? Kasi ang pinakamahirap po talaga yung i-convince mo yung mga tao, yung customers mo, partners mo, to trust you. Yun yung pinakamahirap eh. Ang it takes kailangan time. dun, sir, credible ka, Yes, yung Ano pa credibility. yung mga kailangang meron ka para pagkatiwalaan? Kailangan din kasi nila makita na kahit nahihirapan or kahit medyo mahirap na, reliable ka pa din. That's the only way na magiging kang credible. And that's the only way na yung mga partners mo will trust you. Yun. Kasi kung makita nila na nahirapan ka ng konti, babaguhin mo yung pinag-usapan, babaguhin mo yung kontrata. O ayaw ka na. Just to give you an example po. Opo, sige. We have this policy na para magkaroon kami ng variety. Ayaw namin na nagkukompetensya yung mga namin mga lessees. So we have this parang may exclusive pa. So we have this company na nabigyan namin ng exclusive pagdating po sa grilled chicken. Ngayon, nag-rent po sila ng isang stall. Tapos nagtawad pa nga sa tawad pa sa rent. Ngayon, here comes another one. Mas kilala, mas malakas, mas mapera, mas matagal nang may experience. Ang gusto niyang kunin, 2 stall, tapos walang tawad-tawad sa rent. Okay? So, nakita mo doon. Pero ang kailangan nila, magtitinda rin sila ng grilled chicken. Although nakikita ko sa menu nila, ang daming menu. Pero one of the parang cornerstone ng kanila na menu is grilled chicken. So pinapag-usapan ko, baka naman sa dami ng menu, baka naman pwede mong tanggalin tong grilled chicken kasi exclusive na nga nung nauna. I see. Ayaw naman tanggalin. Opo. So in the end, hindi na lang namin tinanggap. Yung Nag-back mga out na din ganun. lang naman. So, kung I would say siguro yung iba, kakausapin nila yung nauna na matras ka na lang kasi sayang itong mas magandang deal. Pero hindi po. Sa amin, kinausap na namin yun, nagpirmahan na kami ng kontrata. What's the point of signing a contract if we don't intend to follow it? Yes. So the moment nag-sign po kami ng kontrata, that contract to us is sacred. Yan. Susundin po namin yun. Gagawin talaga namin yun. And Kahit alam nyo, mas kikita sana kayo doon sa Yes, second na nag-o-offer. Opo, hindi namin babaguhin yung kontrata. Hindi kami gagawa ng paraan para yung nauna I-break umatras. yung napag-usapan. In fact, right now, ang ginagawa pa nga namin, sinusupport namin kasi gusto namin mangyari, mapatunayan namin na itong sinuportahan namin na una is really worth our support. The risk and your Yes. support. Ayun. So maganda yun So pag pumasok ka dito sa balay sa Udan at nag-rent ka na dyan ng space, wala kang kakompetensya sa loob. Kasi parang Di naman po talaga wala. Ang namin po is at most 2
Dalawa. At most dalawa. Pero minsan po, kagaya po nung binigay ko na example, cornerstone niya kasi yun eh. Parang yun yung pinaka main product niya. Ayun. And that is why hiningi niya yun na exclusive. And since ibinigay din namin na exclusive sa kanya yung main product na yon, hindi na ano na po kami. Pero ordinarily po, halimbawa restaurant, sa restaurant yung dalawang concept ng isang concept, dalawang restaurant, pwede po yun. I see. Okay. So, ayan. Ayan, ito na naman ang mga alert na ayan na kahit silent natin ang phone, talagang tumutunog siya. Oo nga. Wala tayong magawa, ganun Nasa albay po talaga. tayo. Alert, opo. Pasensya na po, ganun talaga pag live. Nagkakagulatan kami dito sa studio. So, yun pala, sir. Ayan. So, sige po. I-invite natin yung mga business owners na nanonood sa atin na interested po na magkaroon ng sariling space dyan sa inyong negosyo na Balay Saudan sa Tabako. Go ahead po, sir. Yes, ma'am. Siguro basahin ko muna or Sige ibanggitin po. ko po muna yung Sige mga po. businesses na meron na kami. So, meron po tayong billiard hall, yung tumbukan sa Saudan. Si Pacundos Restaurant po, Uy, mag-o-open paborito na ko din. yung food nila. Masasarap Ay, oo, ang meron pagkain tayo nila. Facundo, sana ma-interview din namin kayo dito. Ay, sabihin ko. Sige, sir. Opo. Fan ako ng mga pagkain nila. Sige, go ahead. Po. Meron po tayong auto spa. Basically, car wash po to. D-Chubs Auto Spa. Meron din po tayong A&J Beauty Product Shop. Meron tayong sari-sari store, yung Cleofa sari-sari store. Even meat shop po, meron. Baloloy Meat Shop. And then Sweet Heat Cafe. The Brocada Music Lounge. And Botardo Gcash. Ayun. Aside from that po, madami po tayong in the pipeline. Di ko po pwedeng banggitin muna. Di pa kasi wala hindi pa pang final nakakapagpirma. opo. Pero ang mga hinahanap po namin is yung say parlor, ganon, barbershop, yung magtitinda po ng electronic goods, di ba? Yung mga anik-anik, di ba? Yung mga accessories. RTWs po. Sana po wag naman ukay-ukay. Opo. Makapagalitan tayo. Okay. And then, so basically anything po na maiisip ninyo, because what we want really is variety. Variety. So, One-stop shop nga Opo. para sa lahat. Photo booth. Photo booths. Although meron po tayong on the process photo booth. Pati po Nag-inquire flower na. shop. Actually po nakakatatlo na kami ng sa photo booth. Ang nagiging problem lang namin with photo booth and mga parang photo studios is masanay po sila sa palipat-lipat. Ayaw namin ng gano'n. Okay. So ayaw namin na mag-open lang ng say kung ilang buwan. Lagi namin yun na once na andyan ka, then make sure na lagi kang bukas everyday. Ayun. So, Hindi po pwedeng tama. hindi bukas. Ay, sila kasi kung may kasal, may mga events, aalis, magsasara muna ng store. And then, yun ang po. ayaw po. Dinidiscourage po namin. Kailangan may matitira pa rin doon para yung services, tuloy-tuloy pa rin kahit may mga events sila yun. Okay. Ano pa po mga businesses ang hinahanap po ninyo? Oo. Basically, naghahanap din po kami ng mga event centers. Although meron na kaming ginagawa ngayon na event center. So, operator po ng pickleball kung meron dyan. Operator ng mga sports. Outdoor sports. Outdoor sports. Opo. Meron, malaki pa kasi yung area Meron kami pwedeng i-recommend sa inyo yung merong mga inflatables. Ayun, pwede po yun. Natin sila, ma'am. Ang pangalan po nga ulit nun? The Playground. The Playground. Sila ay may inflate. The Play Club. Ayun. In fact po, may mga facilities na po kami na going towards that. Kaya lang syempre, kung kami po ang gagawa or kaming gagastos, then that removes a lot of our capital. Imbis pinapaganda namin facility namin, nilalagay namin dun sa ganung negosyo. Pero right now po, we already have recreational facilities, kagaya ng mga monkey bars, yung mga exercise machines. Outdoors po yun. Mga push-up bars, swings, tic-tac-toe. Nandun na po siya. Nandun na. Nung dati naglagay po kami ng trampoline, sus yung mga bata Ay, delikado din. Dapat may waiver tayo dyan. Ngayon po ba may entrance fee pagpapasok sa inyong lugar?
yun po ang ano na pinagmamalaki namin kasi wala. Wala. So Wala. lahat itong may mga amenities na pwedeng gamitin ng lahat Opo. ng hindi kailangan magbayad ng entrance. Yes, ma'am. Wow. Yes, ma'am. O yan. So, So, wala po talaga. mga gusto ng bonding activity and family activity or pasyalan, pwede pala. Walang entrance fee. Maganda Ang po sa galing. amin ng pagkagabi kasi may ilaw talaga siya. Sayang, meron pa tayong video dyan, yung madaming ilaw pagkagabi. Ayan. Kasi dami pong ano eh. Sa lights lang po siguro magkalahating milyon ginastos namin for Wow! lights alone. Grabe. Kaya lang, di na po kami nakipaglaban doon sa City Hall pagdating sa pailaw sa plaza. Kasi syempre mas maraming pera yung City Hall. Ayun. Oo nga po. Kami limited din lang yung may mga ganyan-ganyan. Nakikita mo yan, ma'am. Ayan, Meron ang tayong ganda mga nga. ganyan. Mga Instagrammable na mga spots. Although right now medyo nachichipan din ako pero Nilait ang sariling business. buti lang ano. So marami pang Buti ng rooms for address. improvement. Pero yan ma'am, nakikita mo yan, that's just the bare bones. Mm-mm. Hindi naman po kami titigil para pag yan, maraming ilaw, nakikita mo yan. Opo. Pag Ang ganda nga. sa gabi niyan maliwanag po siya, pero hindi maliwanag na masakit sa mata. So it's really a Ano nice po ba place. ito? Tawag dito, solar energy po ang ginagamit natin para hindi masyadong sa kuryente or Nagtitipid kami, ma'am, kaya kumakabit lang muna kami sa kuryente. Kasi Kuryente pa pag din. nag-solar po talaga, baka mga 3 million ilaw pa lang I kailangan. see. 3 million Okay. pesos na ilaw pa lang yan. So medyo konti lang po yung panggastos namin sa ilaw. Pero eventually, if we make good, maglalagay din po kami ng solar. Kasi Ayan. dapat po may solar din. It's a mix of solar and yung kuryente. Kasi pag nagba-brownout po, dapat may solar po. Ayun. Pero yung solar naman kasi, pag hindi maganda yung panahon, madali naman po siyang magdilim. Tama. So kung may kuryente ka naman, dire-diretso ka. Opo. So there's a good mix po ng solar and Ayun. and kuryente. Pag-usapan naman natin, sir, ang fee sa rent. Iba-iba po ba o standard po? Iba-iba po kasi iba-iba yung Depende sa business depende sa business and and sa sa laki ng location. area. And location. Oo. Ayun. So, Yung- bigyan nyo kami ng range, sir. From 12,000 po to 15,000, 9 square meters po yun. 9 square meters. And then of course, meron din pong libre. May libre. Siyempre, ma'am. Mm. Hindi kasi, alimbawa ma'am, yung mga yung mga tinutulungan natin Oo nga na naman. mga events, Mm-mm. mag-events sila, pinapagamit natin ng libre. Ang And galing. yung mga trade fairs, tinutulungan po natin yon. In fact, we wrote a letter po to a lot of government agencies. Di ba nala yung saan nga yun? DTI. Para nagsimula po tayo maging sa aware na DTI. sila na may ganitong area na sa And Tabaco we are that they inviting can them use. na mag-hold po ng mga trade fairs Events, doon sa oo. amin. Pwede kami. Libre po yun. Nagte-trade fair din kami. Ay, yes, so ma'am. baka pwede doon. Opo, ma'am, libre po yun. Libre pag Libre. government or Opo, basta pero- mag-coordinate sa inyo. Yung organizer po, ililibre namin. Sisingilin lang namin kayo sa kuryente at Oo sa nga naman. security. Meron pa rin, di ba? Oo, opo. Ayan, Mark Joseph Balay sa Udan Pride. Ayan. And Oo, then, si sir. Pero po, papayagan namin kayo na magsingil kayo. Doon, di ba? Ano ba? May organizer. May organizer, no? Sisingilin namin yon ng minimal. Pero papayagan namin sila, magsingil sila. Bahala sila kung magkano nilang singilin. I Ang see. point lang po namin is, meron talaga kaming tinira na 2 pavilions. For free use po talaga yun. Siguro for the next 2 years, free use po talaga yun. Right now po, si Kadiwa, Tabaco Yun, City, Kadiwa. May kontrata po kami doon every Saturday and Sunday. Libre po yun. For Ang galing the naman. next, hindi ko na maalala, pero basta several years po yun. Oh, yun. Ayan, Opo. ang galing. So, meron na talagang palengke doon. Ang Kadiwa, parang palengke style naman talaga yun. Every Saturday po pala merong ganun doon. Opo, kaya hindi pa Ayan. talaga po palengke kasi Opo. ano po, yung Parang tables lang po Yes, na nakaset yes, up. yes. Ayan, oo, ayun. So, sige. Ayan. So, sa mga business owners po na gustong maging part ng Balay sa Udan, again, hindi po pala palengke ito. Ito'y business park it's a business kung park. saan pwede kayo mag-rent ng space. And sabi nga ni Sir, tinatry nila na walang masyadong competition sa loob. So,
kung makiusap ka na gusto mong ikaw lang ang merong ganong pwesto doon sa loob or dalawa lang kayo, makipag-usap lang po kayo kay Attorney Bilayo. And pwede nyo po silang tawagan o makontak sa mga numbers sa 0939-935-6172 and 0939-913-0854. So pwede nyo i-rewind itong aming sinabi para makuha niyo yung number. So, grand opening pa lang po pala nito ng Balay Saudan sa March 15, birthday ng anak ko. Ayan, Wow, March happy birthday 15, grand opening ng Balay Saudan. So, yung mga taga Tabaco City, Malilipot, Malindaw, yung mga nasa area, kahit yung mga taga dito sa Albay, Ligao, o malapit lang kayo, i-check out nyo po ang grand opening ng Balay Saudan Business Park. Sabi ni Sir, walang entrance fee, marami ng activities ang pwedeng gawin, and may mga food businesses na rin po na pwede ninyong i-try. And who knows, by March 15, marami na po silang mga business owners na nakaset up na po dyan. So, check it out po. Riosa Street, Kinale, Tabaco City. Ayun. So, may Facebook page din po kayo. Oh, yes ma'am. Ano po Opo. yung Facebook page din? Balay Saudan. Balay Saudan Facebook page. So, para makita niyo yung mga pictures, mga uploaded pictures, kung ano yung pwedeng makita at gawin doon, ayun. I-check niyo yung kanilang Facebook page. So, sa Tabaco City po ulit ito, Riosa Street, Kinale, Tabaco. So, sir, anong advice na pwede mo ibigay sa may mga malaki ding properties na nakatiwangwang lang naman na hindi nila dinedevelop at tumatanda na sila, maybe they do not realize it yet na nagkakaedad na ako, di ko pa rin napapakinabangan yung malaking lupa ko. Bigyan niyo po sila ng advice, sir. Yun po. Sa akin po, masasabi ko lang, sana po itong mga malalaking properties, hanapan po kung anong po pwedeng pakinabangan. Kasi ang pangit po kasi, pumapangit po yung lugar kung lahat, alam mo, tinutubuan lang ng mga damo, ng mga kahoy na, I mean yung shrubs. Mabuti kung sana kung mga nara ang tumutubo doon. Pero kung hindi, parang parang yung kung sa Bicol, madagkot. Opo. So, pinakamaganda po siguro, talagang ma-develop, mapaganda po yung lugar. Kasi kami po napupunta sa Japan kahit yung mga abandoned places, pag tinignan mo maganda. Hindi ka matatakot, hindi mo isipin na kung anong nangyayari dyan. So, yun po yung advice ko po talaga masasabi doon sa mga property owners. Make it count, maging kapaki-pakinabang yung kanilang mga lupa. I see, tama nga naman yun. Kesa nakatiwangwang, kesa tubuan ng kung ano, at pamahayin pa ng mga snakes, lagyan nyo na po ng business ang inyong mga malalaking lupa ngayon na pakinabangan nyo na para ma-enjoy nyo rin yung profit, di ba po, sir? Yes po. Habang siguro mga hindi pa nakakapag-travel pa kayo, nakakapaglakad, nakakapag-adventure pa, i-enjoy nyo na po yung property nyo, yung pwedeng kitain sa inyong property kesa nakatiwangwang lang po yan. Sabi nga ni sir, don't be afraid to take the risk. Yes, and focus lang sa goal. And kahit hirap sa una, tanggapin natin yun na medyo hirap sa una, pero go for it lang, tuloy-tuloy lang, and babalik din yung magandang swerte, sabi nga ni sir, and makikita mo nangyayari na yung dati visualize mo lang sa isip mo. Ayan. So sir, do you want to thank mga tao po na tumutulong sa inyo at present? Gusto niyo po ba silang batiin? Yes ma'am, syempre gusto ko silang batiin. Pero before that po, bagitin ko lang po yung mga regular activities namin. Sige po. Kasi everyday po meron tayong mga regular activities. Very common po sa amin yung Zumba. May pa-Zumba po kami 5 days a week. Meron pong money hunt every other day. Kuminsan every day. Paiba-iba po yun. Syempre kailangan hindi predictable yung money hunt Tapos yung mga workshops po, ang dami tayong workshop. Tapos nag-host din po kami ng mga events sa mga schools. Kuminsan yung mga trainings po ng mga magpa-practice. Kagaya po nung San Jose Community College yung isang araw, kuminsan mga 400 po sila na tao na ando nagpa-practice maghapon, and we host them happily. May tubig, may CR, libre po yung gamit. They just have to go there. Kuminsan nga hindi kailangan magpaalam Meron po tayo na na volleyball court. Meron tayo ng mga open spaces kung anong gusto nilang gawin doon. So long as hindi po nila nasisira yung facilities and ginagamit ng tama,
And speaking of facilities, meron po tayong 2 CR na maganda. Nakita naman po kanina. Pang hotel. Malaking parking space. Kaya po dito yung mahigit 100 po na kotse, siguro mahigit 300 na tricycles and motorbikes. And nasubukan na po namin to na 2,600 na tao ang naandun po for an event. Tapos punong-puno po tayo doon sa 2,600. Pero kasya po and maluwag pa. Hindi sila siksikan. Ayun. And then na-accommodate po talaga, including yung mga sasakyan na hindi po hindi nag-overflow doon sa kalsada. Ayan. So yung Tabaco City po ngayon may parking na. Ayun, napakaswerte naman ng Tabaco City. Meron po tayong mga recreational facilities, kagaya kanina yung monkey bar, push-up bar, swings, tic-tac-toe. Tapos pwede po doon walk the dog. Kung meron po kayong mga pet aso. friendly. Actually, yan po yung hinihanap pa pala namin. Yung pet clinic, pet grooming. Sana meron ganon. Mag-apply na po kayo, bigyan kayo ng discount. Ayun, ayan, marami. Yung kapitbahay namin. Sige, invite ko. Ayun, kasi silang pet shop and kami pet mismo grooming. is Pet lovers din po ba kayo? Opo, meron po kami husky sa kaya pala. Shih Tzu. So, nagpapagroom kami lagi. Ang hirap magpalista. Ay, tama. Sige, Diba, sabihan ko yung kapitbahay namin. Baka gusto nilang mag-branch out dyan sa inyo. Ayun. Nag-host din kami, ma'am, ng ML tournaments. Yun. And kung ano-anong mga tournaments, kung ano-anong mga palaro. But ang upcoming po namin ay ML tournaments. And we are going to pay a good premyo, mataas na premyo. Maraming activities, siksik ang activities dito sa area. Nabanggit ko na ba, ma'am, yung movie nights? Meron pa po tayong gano'n? May pa-movie nights. May pa-movie nights pa po ang tayo. Ganda nito. Apo. Ayun. So kung may plano kayo mag-date and walang pang entrance, ayun pala, po pharmacist pala. Kailangan pa din namin ng pharmacist kung mga may gusto. butika, clinics, gano'n. Clinics, kahit po offices, pwede. Opisina ng professionals, gusto nila na yun. Pwede po namin i-accommodate. Kasi we can do yung talaga po, aircon namin yung lugar. Yung kanilang so tailor fit sa kung ano ang kailangan ng mga ma'am, bagit mo yung tailoring, kailangan tailoring din. Ayun, yung mga magtatahe. Ayan, mga dress shops. Ganyan. Mga dress shops. Opo. So sir, ang dami ko pa gustong itanong. Kaya lang, sinabihan na tayo na na daw. May next pa kasi gagamit ng studio. So anyway, sir, you can always come back to share any updates about the place. You can be our guest here naman po ulit. And ayun na nga. So lahat ng mga may negosyo and you're looking for a place kung saan kayo pwede mag-rent ng property para sa inyong business, get in touch po with Attorney William B. Pelayo and his daughters po sa kanilang Facebook page, Balay sa Udan Business Park, or you can get in touch with them through their mobile number 0939-935-6172 or 0939-913-0854. Pwede nyo i-rewind dito unlimited para makuha nyo po yung information or email them at ATTYYAMICPA or Attorney Yamik CPA at gmail.com or liza@sakuyavilla.com. So they can entertain your inquiries po. And March 15 ang kanilang grand opening. Ayan, so bitin ako sa oras. Yes, but Ma'am anyway, Jamie, thank you so much Attorney, for being here with us and for sharing this information. This is a really very good news po para sa lahat ng Albayano, lalo-lalo sa Tabaco City at mga malapit na areas dyan sa inyo. Swerte ng Tabaco na doon ninyo naisip buksan ng inyong business. So thank you once again, sir. Yes, thank you so much, Attorney, for for being our guest. And sa anak ninyo po, for being here with your father to support him in this interview. Sa inyo pong lahat, maraming salamat for watching another episode of the Ledipo Business Hour. And see you again on Monday for our 138th episode na po of our program. So sa mga business owners, get in touch with us as long as you are an Albayano. You opened your business here in Albay, you have DTI, you have BIR, and you have Mayor's Permit. Updated ang lahat ng ito. You're very welcome to promote your businesses with us for free. And once again, guest namin kayo, you will be prioritized this in case you have trade fairs. You will be featured in our business magazine. And if we do have trainings po for business owners, you will also be our priority na ma-invite po.
All of this are for free. So again, thank you. Get in touch with us so we can help you promote your businesses. So maraming salamat ulit sa panonood sa amin dito sa aming programa. Thank you, Sir Chad. Thank you sa staff ko sa Lady po kina Nance and Grace, and sa dalawang bago naming staff, and sa inyong lahat. Magandang Wednesday morning. Thank you. God bless you all. See you again on Monday po. Bye-bye po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.